tagapagligtas. Umawi tayo ng mga papuri. Luwalhati kay Kristo Hari. Tayo nagsaluhin, ihayag kabutihan niya sa atin. Ang pagmamahal niya sa tiwalang tupas. Kabutihan niya'y laging wagas. Magsaya magkat narito na ang anak ng Diyos na lumikha, upang tayong lahat ay mailigtas na sa mundo na puno ng sala. Maganap tayo't magpasalamat, Jesus na tagapagligtas. Umawi tayo ng mga papuri. Luwalhati kay Kristo Hari. Sabay-sabay natin purihin ang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, marapatin natin ating sarili sa pagdiriwang na ito. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat na tanggapin siya at ipagdiwang ang dakilang banal na misteryong ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan, dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat nino man ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento naman mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagtubos, ako'y binigyan ng lugar. Sa iyong tulong at pagtubos, binigyan ng Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. at pagtubos ay binigyan mong lubos. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, binigyan mong lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kaniya'y sumunod. sa iyong tulong at pagtubos, binigyan mong lubos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Grego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may magbabigyan kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon At sumairi. ang pagpapahayag ng huling balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pasuri ka sa mga saserdote. Pagkatapos magandog ka ayon sa inuutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, anapat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang huling balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating pagdiriwang ngayong linggong ito, samahan niyo kung pagnilayan natin ang Ebanghelyo. Bibigyan ko muna kayo ng kunting background para mas maintindihan ninyo yung gospel, saan nagmumula ito. Ganito po yan. Ayon po sa Leviticus chapter 13, pag ang tao ay nagkaroon ng sugat o ano paman, siya ay pupunta sa pari o saserdote, ipapadeclare niya na marumi siya. Ayan. Then, pagdadamitin siya ng marumi, ng mga pangit, then lagi niyang sisigaw, marumi ako, marumi ako, marumi ako. Then, pag siya ay gumaling na, siya pa rin ay kailangan niya magpakita sa mga pari o mga saserdote. Ano ang kanyang gagawin? Magpapakita siya
papakiusapan niya ang mga pari na ideklara siyang malinis na. Sabagat kahit malinis ka na, ngunit hindi ka i-declare ng saserdote na malinis, hindi ka pa rin malinis. Kailangan mong gumawa ng mga bagay. Ano ang gagawin? Mag-aalay sila ng mga ibon. Depende yun sa kung ikaw ay may kaya o mayaman, ikaw ay mag-aaray ng tupa o baka, pero pag ikaw ay mahirap, ibon lamang. Pagkatapos, ikaw ay yung susugatan yung ibon, saka ipapadaloy sa tubig at ang ilang mga sugat ilagay sa mga kamay mo, then sasabihin ng pari, malinis ka na. At pagkatapos dadaan ng 7 araw, kailangan muna ng 7 araw para ikaw ay ideklarang malinis. Then ngayon, nagpapakalbo yung mga idideklarang malinis at magtatanggal ng buhok sa kilay. O sa mga may buhok sa kilay, kaya nga minsan ako, natatawa ako pag may nakikita ako na nagtatanggal ng buhok sa kilay. Naalala ko yung sinasabi ng Leviticus na kailangan magtanggal ng buhok ng kilay para ideklara o ang buhok mo para ikaw ay ideklarang malinis. Kaya minsan biniro ko yung kaibigan ko, ikaw ba'y nagpapadeklarang malinis na? Ayan. Pero bagay pong yan ay gawain lamang po yan na kung saan nung lumang tipan. Ngayon dito sa Ebanghelyo natin mga kapatid, yung taong marumi, yung taong may ketong, hindi siya po pwedeng lumapit sa mga tao, ngunit lumapit siya kay Jesus, nanikluhod siya. Ngunit si Jesus dito, hindi tulad ng mga ilang mga pamunuan o pinuno ng unang panahon, na pag lumapit ang marumi, lumalayo sila. Ngunit si Jesus, nang narinig niya yung pakiusap ng tao, na sabi niya, kung ibig mo, gagaling ako, sabihin mo lamang. Then ano sinabi ni Jesus? Ibig ko. Hindi niya sinabing lumayo ka. Bagay na tayong mga tao, ito yung problema natin. Pag merong nagkasala, merong nagkulang, merong gumawa ng bagay na hindi mabuti, ano ang agad tingin natin? Marumi, hindi karapat-dapat sumama sa ating sirkulo. Ito yung malaking problema natin. Halimbawa, yung mga kapatid natin galing ng bilangguan. Pag nalaman nating bilanggo o galing ng bilangguan, agad-agad takot na tayo. Nag-iisip agad tayo ng masama laban sa kanila. Bagay na nakakalungkot. Sa lipunang ginagalawan nating punong-puno ng inustisya. Tanungin natin ang ating sarili. Yamang ang ketong ngayon ay nagagamot na. Ngunit maraming iba't ibang uri ng ketong ang dapat nating makita ngayon. Ang ketong ng pagkamasuwail, ang ketong ng pagkanya-kanya, ang ketong ng pagbibintang, at ang ketong ng pagmamalinis. At yung tinatawag nilang ibinibintang lagi sa iba. Tulad sa mga nangyayari sa lipunan natin ngayon. Sa mga nangyayari, laging meron silang itinuturong may kasalanan na pwede naman nilang aminin. Ito yung mga panibagong ketong na dapat nating makita sa lipunang ginagalawan natin. Paano natin gagamutin ang mga bagay na ito? Sila'y lumalapit sa atin ngayon. Kung tayo naniniwala na mga disipulo ni Kristo, dapat nating makita pag may lumapit na makasalanan o may ginong mga taong ganitong nagkamali at nagkasala, huwag natin silang hayaang lumayo. Bagkos sinahayaan tayong lumapit, yakapin sila at muling tanggapin sa lipunang ginagalawan natin. Ngunit ang problema, mas marami sa atin ang takot na gawin ang isang responsibilidad, ang pumanig sa katotohanan, mas maigi nang nagbibintang sa iba kaysa siyang umako sa pagkakasala. Ito na po yung problema sa lipunan natin ngayon. Sa mga nangyayari sa ating bansa, sa pangkalatang isyo, marami ang ayaw tumanggap sa katotohanan, ayaw tumanggap sa pagkakasala, ibinibintang sa iba. Kailan tayo kikilos? Ito ang panibagong ketong ng lipunan, ang ayaw tumanggap ng responsibilidad, ayaw isabalikat ang kanilang misyon na maging tagapagdala ng katotohanan. Mas ninanais nilang mamuhay doon sa kasinungalingan, mamuhay sa kabaluktutan, mamuhay sa pagkanya-kanya. Malinis lamang ang kanilang pangalan. Ito ang panibagong ketong na dapat nating pagsumikapang gamutin. Hindi ito magagamot ng isang tao lamang. Magagamot ito ng isang pamayanan na merong pagmamahal, merong pagkilos ayon sa katotohanan. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito, tanungin natin ang ating sarili, paano ba ako ginagamit ng Diyos upang hilumin ang pusong sugatan,
upang hilumin ang pamayalang unti-unting nagkawatak-watak dala ng pagkanya-kanya. Ito ang mga panibagong ketongin o ketong na dapat nating gamutin. Halina, samahan natin si Jesus sa kanyang pagsasabing, ibig ko, gumaling ka. Ibig ko, tanggapin kang muli. Ibig ko, makasama kang muli. Ngunit marami sa atin ang tinatawag nilang mga historians. At ano ang mga ito? Yung mga historians na ito yung sinasabi, lagi na lang yung pagkakamali. Noong ikaw nga, ganito ka noon ka, ganito ka, noon ka. Hindi na makakilos patungo sa kinabukasan. Tayo'y nakabalot na lamang sa nakaraan. Lagi doon ang problema natin. Tayo ibinubulit natin ang ating sarili sa mabait na pagkakasala, sa mabait na pangyayari ng ating buhay. Inaanyayahan tayo ni Jesus na gumaling tayo, lumapit tayo sa Kanya, kumilos na tayo. Walang magsisimula nito, hindi sila, kundi tayo na mga nagsisimba, tayong mga binyagan ang inaasahang magsisimula nito. Ngayon mga kapatid, sa oras na ito, pakinggan natin ang simbuyo ng ating damdamin. Ano ang isinisigaw nito? Papaano mo magagamit ang pagpapala ng Diyos na binibigay sa iyo? Kailan mo ito ibabahagi sa iba? Kailan mo ito masasabing ikaw ngayon ay ginagamit ng Diyos na magsabing magbigay pag-asa sa mga sugatan, sa mga miyembro ng lipunang walang boses, sa mga api, sa mga mahihirap, sa mga may kapansanan, sa mga mababaho, sa mga itinatakwil ng lipunan. Kailan tayo kikilos upang sama-samang yakapin sila tulad ng paanyaya sa atin ni Jesus? Halika, nais kong gumaling ka. Tayo muna, inaanyayahan tayong handa na sana tayong gumaling sa ating mga pagkakasala. Paano? Mangumpisal, lumapit sa Diyos. Sa bagay na ito, ating mapapansin ang mga bagay na dapat nating unang gawing hakbangin, tanggapin, kilalanin ang ating sariling kakulangan upang ang sino man na lumapit sa atin ay may lakas loob tayong yakapin sila tulad din natin silang kapwa makasalanan. Bilang isang mananampalataya, mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos na sana bilang isang tunay na Kristiyano, gawin nating konkreto ang salitang pagmamahal. Ibig ng Diyos na gumaling ang mga may sakit. Ibig ng Diyos na tanggapin ang mga mahihina. Ibig ng Diyos na tanggapin ang mga mahihirap. Yung compassion and mercy na ipinangangalandakan ng ating Santo Papa. Pagpatuloy natin gawing konkreto, responsibilidad natin ito na ipadama sa kanila ang ating pagmamahal. Kaya't sana mga kapatid, bilang isang tunay na Kristiyano, kumilos nawa tayo. Huwag nating hayaan silang magsimula. Huwag nating hintayin ang gobyerno na sa magsisimula. Pwede bang simulan na natin ang pagbabago? Sa pagbabagong ito, makikita natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa kapwa natin makasalanan. Hindi maaari na ipangangalandakan mong Kristiyano ka, ipangangalandakan mong mahal mo ang Diyos, ngunit itinatanggi mo naman ang mga kapatid mong makasalanan at mga mahihirap. Halina, mahalin, halina't ipadama ang pag-ibig natin sa mga taong higit nangangailangan nito sa lipunang kinabibilangan natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating malinis na Panginoon upang tayo ay gawin niyang malinis at pagpalain tayong lahat. Sabihin natin, Panginoon, maawain, pagalingin mo kami. Panginoong maawain, pagalingin mo kami. Upang ang mga taong sumasamba sa iisang Diyos ay magkaisa sa pag-ibig at pagkakasundo, manalangin tayo. Panginoong maawain, pagalingin mo kami. Upang ang kasakiman at pag-iibot ay maiwasan ng mga kapatid nating humahawak sa salapi ng bayan, manalangin tayo. Panginoong maawain, pagalingin mo kami. Upang ang mga nakikinabang sa katawan ng Panginoon ay buong pusong magmahal sa kanyang simbahan, manalangin tayo. Panginoong maawain, pagalingin mo kami. Upang ang ating mga kabataan ay matutong maglinis ng sariling katawan at kalooban, bahay at kapaligiran, manalangin tayo. Panginoong maawain, pagalingin mo kami. Ama naming mapagmahal, maawa ka sa aming lahat sapagkat kailangan namin ng kalinisan ng puso, kaluluwa at pag-iisip sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, ang akin yung paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at palibaguhin ng aming mga gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gawain naming ito sa pagdanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain rin. Taas at Diyos na iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal.
Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo sa tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging deba sa amin, bagamat di na tinularan ng aming pagkamasumayuin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang gili mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw na pagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, iyong pagtingin, na aming winaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsusiyawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nabubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ni handog para sa inyo." Gayun hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago't walang gantipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Oh
Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng iyong kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami may narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, si Luis Antonio naming Obispo, ang tanang kaparian, mga reliyoso at ang lahat ng mga mananampalatayang kapiling ko ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sa limuling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaisa ng kabiyak niyang esposo ni San Jose, kaisa ng mga apostol, ang lahat ng mga banal, si Beato Luigi Munti, na namungay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mananampalatayang handang magmahal at tumanggap at magpatawad, tayo dumulog sa Diyos Ama ngayon ng may kapagkumbabaan. Kami at sa atin ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa ating kapahamakan, samantalang ang pinanabigad ang dakilang araw magpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakasaya sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Jesucristo, ang anak ng Diyos na mahabagin, na patuloy na nag-aanya sa ating tahakin ang das ng kabanalan. Halina, tahakin natin ang das ng kapakumbabaan at pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
bear us witness to your love and care. To those in great need, both near and far away, they will lead them back to you, all those who've gone astray. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pagkikinabang, ay ganun laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain rin. Yumukidingin ang pagpapala ng Diyos. Panginoon, basbasan mo ang mananampalataya na titipon ngayon upang magpatuloy silang umibig at umaruga sa higit na nangangailangan. Ang pag-ibig mo nawa ang bumuklod sa pamayanan na nagkawatak-watak dala ng pagkanya-kanya. Tulungan mo kami na makaakbang mula sa kasalanan patungo sa daang kabanalan. Nihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. At tanggapin niyo ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na. Humayo kayo, patuloy na magmahal ng inyong kapwa, maglingkod kasama ni Kristo. Salamat sa Diyos.